Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay at nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided. Ngayong gabi po ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang Perilous Times in the Last Days. Ulitin ko po, Perilous Times in the Last Days. At ang ating text ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3, verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muli namin makatutunghay sa iyong mga salita. Alam po namin hindi ganun kadali pag-aralan at unawain ang iyong salita, subalit kami po ay matyaga sa pag-aaral at pagsasaliksik. Gaya po ng iyong sinalita ay pwede naming maintindihan at makuha kung ano ang ibig niyong sabihin upang maging bahagi ng aming buhay. Salamat sa mga katotohanan nito. Alam namin hindi niyo kami ililigaw, kundi patuloy niyo po kaming dadalhin sa katotohanan sapagkat yan po yung kalooban mo sa lahat ng mananampalataya pagkatapos namin maligtas. Ikaw po ang malalahati, ang salita mo magnify sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Ulitin ko po, ang ating theme ay pinamagatang Perilous Times in the Last Days. So yung salitang perilous ay ibig sabihin, simply means dangerous. Okay? Mapanganib na mga panahon sa huling mga araw. So kung inyo pong matatandaan, meron po tayong pagtalakay na ginawa tungkol sa last days in prophecy. At ating pong natunghayan, na-discuss din sa mga nakaraan na pag-aaral na ang mga katagang last days ay 8 beses ginamit. And then yung may definite article na the or the last days ay 7 beses na ginamit sa buong kasulatan. At ito nga pong last days, ang unang occurrence niyan, yung the last days ay Genesis 49 verse 1. Meron din po yan sa Isaiah 2:2, sa Micah 4:1, Acts 2:17, 2 Timothy 3:1 sa ating text ngayon. Meron din po sa Hebrews 1:2 sa ating nahuling pagtalakay tungkol sa last days na kung saan ginamit ang mga katagang in these last days. At meron din po yan sa James chapter 5 verse 3 at 2 Peter chapter 3. Maaaring matunghayan po natin mamaya yan mga kapatid po. So, sa ating pong naging pagtalakay, ating pong napatunayan through the scriptures, mga kapatid, na ito pong mga katagang last days or the last days ay maliwanag po na isang expression o grupo ng mga salita or phrase na kung saan ito'y tumutukoy sa isang panghinaharap, future time. Okay? What is in view is the future. At ito ay may kaugnayan o associated po ito sa mga pangyayari, mga events bago dumating ang ating Panginoong Kristo. At mga events na kapag ang Panginoong Kristo ay darating na o narito na. Dahil kung matatandaan ninyo, maging yung 1,000 year na reign na paghahari ng Panginoong Kristo, yung tinatawag na millennial reign or millennial kingdom ay kasali rin po sa last days, kung matatandaan ninyo. Sa prophecy sa Isaiah 2 at Micah chapter 4 particularly. And then, kay Paul, binanggit din po mga kapatid, ito pong expression na in the last days. So ako po ay naniniwala personally na dahil pareho po yung expression, wala pong pagkakaiba kung ano yung sinasabi ng prophecy sa ginamit ni Paul na same expression sa 2 Timothy chapter 3. Sa mga pag-aaral po na ginagawa natin una ay we are saying na ang last days sa prophecy concerning Israel ay iba sa last days na kung saan tinutukoy ni Paul sa tinatawag na mystery sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. Pero sa ating pong pag-aaral, we have proven mga kapatid na may kaugnayan maging ang body of Christ sa tinatawag na last days. At kung maalala niyo rin po, yung ating mga serye tungkol sa coming of our Lord Jesus Christ ay may malaking kinalaman sa last days of prophecy. Wala pong ibang pinatutungkulan dahil mismo si Paul ay alam na alam po niya
yung timing ng coming of our Lord Jesus Christ. No? Hindi lamang dahil alam niya ang kasulatan, kundi bahagi din po ito ng revelation na inireveal sa ating apostol sa kasalukuyang panahon. Kung mapapansin niyo dun sa context ng 2 Thessalonians 2 ay may binabanggit po si Paul doon na the mystery of iniquity. At yung mystery na yun ay sa kanya po inihayag. Something that was kept secret but now made known. So particularly may context po yun, yung mystery of iniquity sa mga sulat ni Paul, at in that context sa 2 Thessalonians chapter 2. So may mga bagay na inihayag kay Paul na ang kinaukulan, mga kapatid, although may issue sa prophecy in time past, pero yung inihayag na mga event o pangyayari may kaugnayan sa last days inihayag kay Paul, at tayo ang kinaukulan ay, we can say, a part of the mystery revealed to Paul. May particular na mga aspeto na kung saan inihayag kay Paul lamang at wala sa mga naunang mga propeta o naunang mga apostol bago siya, mga kapatid. Okay, so maliwanag po na ulitin ko, ito pong last days ay may kaugnayan sa future time, na may kinalaman, associated siya sa mga pangyayari, ulitin ko po, bago dumating ang Panginoong Jesucristo at sa pagparito ng Panginoong Jesucristo at hanggang doon sa kanyang paghahari, mga kapatid, ano po, sa 1,000 taon. It might be extended hanggang sa dumating na po yung katapusan, mga kapatid. So may mga scriptural proofs po tayo, halimbawa, kung bakit sinasabi nating future, ano po? So 2 Timothy 3:1, halimbawa sa ating text, kung mapapansin po ninyo, sabi ni Paul, "This know also that in the last days." So meron siyang binabanggit diyan na in the last days. So I don't believe na sa panahon ni Pablo ay nasa last days na po siya, dahil eto po mismo sa kanyang sulat, sinabi niya in the last days. Okay, looking forward to a future time. At maging ang writer ng Hebrew nung sinabi niya in these last days ay hindi po tumutukoy sa pag-uumpisa ng last days ng panahon na isinulat niya, kundi yung last days dun sa Hebrews, kung matatandaan po ninyo, ay may kaugnayan sa world to come, sa pagpapatupad ng new covenant with the nation of Israel, na sa kasalukuyan ay nabinbinan po, sapagkat may bagong ginagawa ang Diyos ngayon, isang bagong dispensasyon, at isang grupo ng mga tao na may kaugnayan sa dispensation of the grace of God, na may malaking kaugnayan na kinalaman din sa heavenly places, at church, the body of Christ nga po, mga kapatid. So, maging itong pagkakagamit ni Paul ng salitang in the last days ay it looks forward to a future time, mga kapatid. Ano po? Halimbawa, kung tutunghayan din naman natin ang James chapter 5, itong mga sulat na ito, ang 2 Timothy ay last letter ni Paul. Maaaring ang James, yung mga Hebrew epistles ay mas nauna pang isinulat. Ano po? Kung ating pong paniniwalaan si Paul, dahil sabi niya sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and so forth. So sa unang mga kataga ay all scripture is given, sabi ni Paul. So after that, ng pagkakasulat niya ay wala na pong ibang scripture pang ibinigay. So ang conclusion ko po, I believe na ang 2 Timothy ang last. At dito nga sa letter na ito ay binanggit ang last days. Maging ang James na maaaring mas nauna ay ganito po ang sinasabi, James chapter 5 verse 3, your gold and silver is conquered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together, sabi niya sa last part, for the last days. So again, yung mga katagang for the last days, speaking to the 12 tribes scattered abroad, no? Mga mananampalatayang Hudyo po yan, sinusulatan, hindi po body of Christ. May sinasabi niya na kayo ay nagbunton ng kayamanan sama-sama para sa huling mga araw. So wala pa sila sa huling mga araw dahil para sa huling mga araw, for the last days. Okay? Take note of that. Of course, ang James ay tumutukoy din sa coming of our Lord Jesus Christ, which is future. Hindi po nangyari yan ng 70 AD. Okay.
Another verse is yung nga pong 2 Peter chapter 3 verse 3. Knowing this first. So, mahalaga po yung salitang knowing or know from the word know. Maging dun sa ating text kanina, no? This know also. So, napakahalaga ng knowledge about the last days, mga kapatid, no? Na tinatalakay ng scripture, ng all scripture rightly divided. So, again, sabi ni Peter sa kanyang ikalawang sulat, knowing this first, una sa lahat, sabi niya, that there shall come. So again, future. Nagpe-predict si Pedro po dito. Hindi po niya iniisip na nasa last days na siya. Ano po? Doon po sa Acts chapter 2 verse 17, kung maalala po ninyo, marami po ang naniniwala na nagsimula na po sa Day of Pentecost ang last days. Pero ating napatunayan na yung nangyaring pagbaba ng Spirit doon ay hindi katuparan ng Joel chapter 2. Iba po yung mga expression na ginamit. Ang katuparan po ng pagbaba ng Espiritu, ang natupad po doon ay yung pangako ng Panginoon na tinuran niya sa John 16, sa ilang mga talata at kung matatandaan ninyo, ang Holy Spirit or Holy Ghost ay hindi ibinibigay sa mga miyembro ng Little Flock mananampalatayang Hudyo hanggat hindi nalulalhati ang Panginoon. So yun po yung natupad sa Day of Pentecost sa Acts chapter 2. Hindi po nagsimula ang last days at that time. So, ang last days ay future event pa lang po mga kapatid. Hindi lamang sa prophecy, ano po, na inihayag sa prophecy, kundi maging kay Paul, looking forward to a future time. No, knowing this first that there shall come, there shall come, sabi ni Pedro, in the last days, scoffers. So, malinaw po, no? Walking after their own lusts. Again, yung last days dito sa verse 4 ay may kaugnayan sa coming. Dahil may tanong dito and saying, where is the promise of His coming? So, the coming of our Lord Jesus Christ yan. Ano po, kung babantayan po ninyo o susubaybayan po ninyo, it even talks about the day of the Lord and day of God. Okay. So, iyan po yung saklaw ng last days. Pero, ulitin ko, hindi po nag-umpisa yan sa unang siglo, sa first century. Hindi po yan nag-umpisa sa panahon ng Panginoong Kristo. Hindi nag-umpisa sa panahon ng mga apostles, ng mga miyembro ng Little Flocks, hindi nag-umpisa sa Acts 2, maging sa nung sinulat ang Hebrews. And malinaw po dito na ito'y future, sometime in the future. At lalong hindi po yan na tumutukoy sa sinasabi ng mga kapakaibigan at kapatid nating preterists na katuparan daw po ng lahat ng prophecies ay nung 70 AD. Yan, ginagamit po nila ang history. May reference sila sa history at gumagamit din ng kasulatan. But the problem is maraming scriptures that can be used to disprove yung claim po na yun. I believe na hindi po tama ang pananaw na yan dahil napatunayan po natin sa ating mga pag-aaral na may literal coming of our Lord Jesus Christ at wala pa yung tinatawag na new world. New world na expression ay wala sa Word of God. So man-made expression lang po yan mga kapatid. Yan ay ayon sa wisdom of men. Okay. Tuloy po natin. So, kung titignan po natin itong 2 Timothy chapter 3, makikita po natin dito mga kapatid, yung grabing kasamaan ng katangian ng mga tao sa tinatawag na last days. Kaya nga po mapanganib or dangerous ang mga last days dahil dito sa description ni Paul sa context ay tunay nga na napakasama ng pag-uugali ng mga tao pangkalahatan. Subalit hindi lamang mga unbelievers ang issue I believe na napakasama ng pag-uugali in the last days, ano po? Kundi I believe kabilang ang mga mananampalataya dito. Kaya nga po last days na yan dahil pati ang body of Christ at that time o mga members ng body of Christ ay involved o kakikitanan ng ganitong mga masasamang pag-uugali, ungodly and unrighteous character na kung saan dahil dyan, dahil sa masasamang pag-uugali, kalikuan ng mga miyembro ng body of Christ, ay ika-cut off, puputulin na ng Diyos yung kabutihang pinapakita niya, yung kanyang biyaya, no? Dahil at that time, mismo ang mga member ng body of Christ na ang lilihis o kaya naman ay lalayo sa 1 Timothy 4:1, sabi nga ni Paul the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So at that time, sa latter times na binabanggit ni Paul, I believe may malaking kaugnayan po sa last days,
ay ang mga mananampalataya, ilan sa mga mananampalataya, no, sabi niya, some shall depart from the faith. So nandun sila sa pananampalataya, member sila ng body of Christ, pero lilisanin nila ang pananampalataya, yung aral para sa atin ngayon. At makikinig sila sa mga seducing spirits and doctrines of devils. So at that time ay aktibo muli ang mga masasamang espiritu at ang mga diablo sa pagkilos na hindi natin nakikita ngayong dispensation of grace. So must be a future time. So maraming devil's activity, lalo na sa 70th week, mga kapatid. Obviously, yung latter times at last days ay tumutukoy nga doon sa panahong yon in the future, even 70th week. Okay, mga kapatid. So, tuloy po natin ang context ng 2 Timothy 3, verse 2, for men in general, but this includes believers, I believe, shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy. So, isa-isa nating talakayin briefly, no, sa maikling pagtalakay lang, at magkukot na ako ng mga verses, mga kapatid. So, you have to study these verses also dahil wala po tayong masyadong maraming oras. Ito pong mga katagang lovers of their own selves. Ganyan yung unang katangian ng mga tao. And I believe again, including believers. Ano po? Magiging mapagmahal sa kanilang mga sarili. Okay? Ang mga tao. So, hindi po masama na pahalagahan natin ang ating sarili. Ano po? Dahil sa Word of God naman love thy neighbor as thyself. At yung ganong klase ng pag-ibig, ano po, kung tayo po ay, of course, tayo mananampalataya, yung love of God nasa atin na, shed abroad in our hearts, ayon sa Romans 5:5. So yun po yung ating ipakikita, yun yung ating ipapractice. At yung pagmamahal sa ating kapwa ay kagaya ng pagmamahal sa ating sarili. Po, gaya din po ng husband and wife relationship kung paano minamahal ng husband ang kanyang sarili, ganun din kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. So selfless love po yun. Kung pinagmamalasakit mo ang sarili mo ay ipagmamalasakit mo rin ang iba. At yung pag-ibig na yon ay kaya mong ibuwis, pati buhay mo, isakripisyo ang buhay mo para sa iba. Pero itong lovers of their own selves, masama ang connotation o idea dito, mga kapatid. So wala silang pakialam sa iba. They don't mind the interest of others. Hindi na baling mapahamak ang iba, mapahamak kahit kapatid nila, basta't sila ay safe. Yung sarili nilang kapakanan. Mahal nila ang kanilang sarili at poprotektahan nila ang kanilang sarili, hindi na baling masagasaan ng iba. So, napaka-unnatural yan na ugali ng isang tao o ng isang mananampalataya in the last days, no? Imagine, meron siyang love of God, pero hindi makikita sa kanyang buhay. Ang pagmamahal niya ay sa kanyang sarili na lang at wala na siyang pakialam sa iba. Yan yung unang katangian ng mga believers. No? Sa ngayon, marami pa rin naman nagpa-practice ng mga believers niyan. But in the last days, very critical, dangerous dahil mabibilang na lang po. No? Dahil ang katapusan kasi ng dispensation of grace, paunti ng paunti, mga kapatid, yung mga tapat na titindig sa pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. At sa Romans 11, ano po, wala pa po tayong pagtalakay na ginawa dyan, yun ang dahilan kung bakit i-cut off ng Diyos yung kanyang gracious dealing, okay, yung pagiging instrumento ng body of Christ sa biyaya ng Diyos ngayong dispensation. Okay, na tayo yung channel ba na ginagamit. Kagaya ng Israel in the past, sila yung channel to reach out to Gentiles. Tayo naman, body of Christ, ang ginagamit ng Diyos ngayon to reach out all men in this world, all hidden nations, including unbelieving Israel, mga kapatid. Okay, ito po ang salitang, pangalawa ay yung salitang covetous, sakim. Okay, sa Luke 16:14 ay ginamit po ang salitang covetous, mga kapatid, maging sa Romans chapter 1 verse 29. Sa Romans 1:29 ay associated itong salitang covetousness sa salitang fornication, unrighteousness, wickedness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whispers, and so forth, no? Backbiters, yan, sa mga susunod na verses. So may mga ganito ng katangian ng tao, even sa way back sa Genesis pa. But as I have said, bakit natatangi ito sa last days? I mean,
Bakit binibigyan din? Parang sinasabi lang, common lang naman yun. Dati nang may covetousness. Well, as I've said, natural po yan sa mga tao. Yan na po ang kalikasan ng tao. Man by nature is covetous. Okay? Pero ang isang mananampalataya, uulitin ko po, na nakakilala sa Panginoon, ano po, sealed by the Holy Ghost, may eternal life, no, may love of God, magiging sakim. Very unnatural yun. Yun ay, again, makikita in the last days sa mga katangian ng mga tao, kasama ang members ng body of Christ. So, sa 1 Corinthians 5:11, may binanggit si Paul tungkol sa covetous. Ang warning niya sa mga taga-Korinto is huwag silang makisama, not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator or covetous, or an idolater or railer or a drunkard, or an extortionary with such an one, no, not to eat. So, ang isang covetous na tao, kahit na brother pa siya or sister, sabi nga, not to keep company. Sa Corinto, may mga ganyan, pero hindi naman lahat pa. But in the last days, nako, grabe na po mga kapatid. Bihira ka na makakita ng hindi covetous na believer. And then, yung salitang, again, ginamit din yan sa chapter 6, verse 10. Sa Ephesians 5:3, ang covetous na tao, o yung covetousness, ay, sabi nga dyan, walang mana, walang inheritance in the kingdom of God, no? From Ephesians 5:3 to verse 5. Kasama yan sa mga karakter, katangian ng mga unbelievers, no? Fornication, uncleanness, covetousness. Let it not be one's name among you as becometh saints. So, yung mga saints, hindi dapat pinapangalan sa kanila yan. Positionally, hindi naman talaga tayo covetous, hindi naman tayo fornicator, hindi naman tayo unclean or sinners, kundi saints na. Pero very isang nakasusurpresa at nakagugulat na bagay kung yung saint, no, in Christ, ano po, ay sa kanyang practice kakikitanan ng kasakiman, at yan ay in the last days, mga kapatid. Marami na pong ganyan na mga member ng body of Christ. So, ang tinutukoy sa Ephesians 5 ay mga unbelievers, pero again, in the last days, mga believers ay magiging kagaya na ng pag-uugali ng mga unbelievers. Yun yung nakalulungkot. So, ang covetousness ayon sa Colossians 3:5 ay tinatawag yan na idolatry. So, associated ang salitang covetousness sa mga salitang, again, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Ayan. Okay. So, ang salitang boasters, yung sumunod, mayayabang, from the word boast. Okay? Ang salitang boasters, ginamit din po yan sa Romans 1:30. Katangian din ng mga tao way back pa. And the first 2,000 years ng kasaysayan ng tao sa Genesis. Nandiyan na po yung katagang boasters. But again, kahit na pangkaraniwan yan sa tao, sa isang believer ay unnatural yan, yan ay isang bagay na hindi sana nararapat, pero ganyan ang mangyayari, makikita sa last days. Mga boasters, kahit mga member ng body of Christ, meron ding mga ilan-ilan na kahit sa panahon natin ngayon, but in the last days ay mas marami at halos lahat na po, mga kapatid. Kukunti na lang po ang nasa katotohanan o namumuhay sa godliness. Proud, yung sumunod na katangian, proud. Sa Proverbs 16:5, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. So, ang proud in heart ay kasuklaman yan sa paningin ng Panginoon. At of course, hindi yan palalampasin ng Diyos, yung pride. Ano po? May kalalagyan, may kaparusahan yan. At binanggit din po yan sa 1 Timothy 6:4. Ito'y katangian ng mga taong hindi sumasang-ayon, ayon sa verse 3, if any man teach otherwise and consent not, hindi sumasang-ayon sa wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, siya ay proud. Walang alam, but nothing about questions and stripes of words, pero of cometh envy, nandiyan yung inggit, kaguluhan, railings,
evil surmisings, masamang mga akala, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth. Supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. So ganyan ang marami ngayon. Nakapokus sa mga material na bagay, iniisip nila na yung material advantage o kasaganaan ay godliness. But the very opposite. Okay, so kasama dyan yung salitang pride. So may proud, no? May mga believer na rin ganyan ngayon, but as I've said, mas malala sa last days, mga kapatid. Okay, so yung salitang sa James chapter 4 verse 6, which also talks about the last days, ano po, ng bansang Israel. Sabi ng verse na ito, but he giveth more grace, wherefore he says, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So, speaking of a future time, i-resist ng Diyos ang mga proud. Ano po? Sa Isaiah 2:12, ayon sa verse na ito, at looking forward to the day of the Lord, sabi niya, sa verse na ito, sabi niya, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud. So, pwedeng ang taong mataas ang pride ngayon ay hindi mo na makakatikim ng parusa dahil nasa dispensation of grace tayo. Hanggat di dumarating ang Panginoon ay hindi makikita yung galit ng Diyos laban sa mga proud. Ano po? But in the day of the Lord, yung day na yon ay sa mga ungodly, okay, is upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up and shall be brought low. Sila naman yung ibababa, yung mga proud. Sa day of the Lord ayon sa Isaiah chapter 2 verse 12. At saka 13:11, sinasabi rin dito na I will punish the world for their evil and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud. So, ang proud kasi may kasamang pagka-arrogante yan. Ano po? To cease. Patitigilin ng Diyos yung pagiging arrogante ng mga matataas ang pride. And I will lay low the haughtiness of the terrible sa day of the Lord. Okay? So, di ko na po babasahin lahat. Sumunod na katangian ng mga tao in the last days, blasphemers, mamumusong. Yung salitang blaspheme ay ginamit po yan sa Leviticus 26:14, na kung saan at 15 na kung saan ang iba-blaspheme. Okay? Leviticus chapter 26 verse 14, mga kapatid, but ye will not hearken unto me and will not do all these commandments. Ibig sabihin, kapag hindi nirerespeto ang salita ng Diyos, no, in relation to Israel sa nakaraan ay they are blaspheming the word of God and blaspheming God. At dahil nga dyan, ayon kay Paul sa Romans 2, the name of God is blasphemed among the Gentiles. Okay? Yan. And then, another verse is 1 Timothy 1:3. Ginamit din po yung blasphemer dyan. Si Paul mismo ay example ng blasphemer, no? Mamumusong. Wala siyang respeto sa Panginoon Kristo. Pine-persecute niya ang mga followers ng Panginoon Kristo, pinakukulong. Ano po? At hindi niya itinuturing na siya ang katuparan, Panginoon Kristo ang katuparan ng prophecy. That is blasphemy. Si Paul ay blasphemer also. So in the last days, malala ang ugali, mas malala ang ugali ng mga tao, kabilang members ng body of Christ. They will even blaspheme the name of God or the name of Christ. Ang salitang blasphemy may kaugnayan sa blaspheming or blaspheming the name of God or the name of the Lord, mga kapatid. At maging ang word of God ay ibablaspheme, yung doctrine of God ay pwedeng i-blaspheme ayon sa 1 Timothy chapter 6. Okay? So, dito po sa Titus 2:5, ginamit din po ang salitang blaspheme. Ang mabablaspheme dito, as I've said a while ago, is yung word of God. The word of God be not blaspheme. So, ganyan ang maraming tao in the last days, kabilang mga believers, iba-blaspheme na nila ang word of God. Ngayon nga lang po mga kapatid, marami pong corrupt na translations at hindi nire-respeto yung perfect word of God ngayon. Mas marami ngayon. Outnumbered yung mga naniniwala sa preserved word of God. So that's blaspheming the word of God, mga kapatid. At nasa word of God po yan, yung mga katagang yan. Sa Revelation 13:6, ang panahong ito sa ikalawang bahagi ng 70th week, no? Dahil ang tribulation ay 3.5 years lang. Ang gagawa ng blasphemy against God dito ay si Antichrist. Iba-blaspheme niya ang Diyos at idideklara niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. That's blasphemy. Pagpapasamba. Dahil ang kanilang goal, gaya ni Satan at ni Lucifer sa Isaiah 14 is to be like the Most High, possessor of heaven and earth. Ayan mga kapatid.
Ganun din sa Revelation 16:9 to 11, ginamit din po diyan ang salitang blasphemy. Okay, blaspheme again the name of God, yung mga katagang yan. And then sa verse 11, ang Revelation 16, and blaspheme the God of heaven. So ganyan ang gagawin ng mga tao. Ibablaspheme nila, aalipustahin o kaya naman ay lalapastangan nila ang Diyos ng langit. Dahil because of their pains and their sores and repented not of their deeds. Pag nagbuhos ng Diyos ng galit, no, bago yung pagparito ng Panginoon, may mga angels kasi na magpa-participate, magpapadala ng plagues, trumpet judgments of vials of God's wrath. Bago yung coming of our Lord Jesus Christ, mapapahirapan ang mga tao sa mundo. Maapektuhan ang vegetation ng mga plants, ang creation, bago yung pagparito ng Panginoon, may judgment na. Maliban pa doon sa actual coming niya, yung visible coming niya, na meron ding daladalang judgment, kapuutan at paghihiganti, mga kapatid. Ganyan po yung nakikita natin sa future. So, ibablaspheme talaga ng tao ang Diyos pagdating ng panahon na yan. Ginamit din po yan sa verse 21 ng the same chapter ng Revelation. Next na ugali ng mga tao, character of men, including believers in the last days, is disobedient to parents. So, meron ng ganyang mga pag-uugali. Pero, gaya ng sinabi ko, more intensified ang kasamaan ng tao, yung pagiging disobedient ng mga anak, no, sa kanilang mga magulang, no? Sa Romans 1:30, ginamit na rin po yung disobedient to parents, no, way back sa kasaysayan ng tao in the past, no? Pero again, as I've said, in the last days, mas grabe. Sa Ephesians 6:1 and 2, ito yung sabi ni Paul sa mga anak, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Then, sa verse na yan, sa Ephesians 6:2, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Pero in the last days, wala ka nang makikita magre-respeto kung mayroon nang iilan na lang nabibilang. Okay? Yung nagpaparangal o nagre-respeto sa kanilang magulang. Ang karamihan na at that time ay disobedient to parents. They don't honor their parents. They don't believe their parents anymore. Yan. Quoted po or may quotation from Exodus 20:12 ang Ephesians 6:2. Then unthankful, hindi mapagpasalamat, ano po? Ang mga tao at that time, ano, they blaspheme God at hindi sila magpapasalamat sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. Okay? Katangian ng mga evil, masasama yan, yung salitang unthankful, ginamit sa Luke 6:35, yung salitang unthankful na kung saan associated with evil, associated with masasama. Ano po? Yan. Sa Romans 1:21, ginamit din po ulit yan sa yung salitang unthankful, although ang forma o ang pagkakasabi ay neither were thankful. So ang Diyos dito hindi nilalahati ng mga tao in the past na kagaya ng tunay na Diyos, kundi ang sinamba kasi ng tao ay yung creature, yung nilalang ng Diyos. In the future, si Antichrist ay sasambahin, mga kapatid, no? They will not honor the God, they will not respect and honor the true God, pero yung magpapahayag na Diyos, yun yung kanilang sasambahin. At yun yung kanilang pagsisilbihan, hindi ang tunay na Diyos. So ganyan, unthankful ang tao at the time in the last days. And then, yung salitang unholy, ginamit din po ang salitang unholy. Ang unang gamit niya ay sa Leviticus. And that you may put difference between holy and unholy, between clean, unclean, and clean. So yung salitang unholy ay opposite, kabaliktaran ng salitang holy. At yung salitang unclean ay associated sa salitang unholy. Yung salitang clean ay associated sa salitang holy. Ayan, mga kapatid. So karumihan o kawalan ng kabanalan, unholy. Ano po? 1 Timothy 1:9, ginamit po dyan yung salitang unholy, na kung saan may kaugnayan sa batas o sa kautusan, na ang kautusan ay hindi ginamit, ay hindi para sa mga taong matutuwid, kundi para sa mga taong lawless, sabi ni Paul, no? Disobedient, para sa mga ungodly, for sinners, for unholy and profane. Yan ang purpose ng batas, para ipaalam sa kanila na sila ay masama. So, in the last days, ang karamihan, maging mga believers ay unholy, no? Yung kanilang position na holy, sanctified ones ay hindi na makikita sa kanilang practice, sa kanilang pamumuhay, mga kapatid.
Hindi mo na madedetermine, makikilala kung sino ang believer at unbeliever dahil pareho na po sila ng ugali, napakasamang pag-uugali. Okay. Sa Hebrews 10:29, ginamit din po ang salitang unholy na kung saan may kaugnayan ito sa blood of the covenant ng ating Panginoong Kristo. Ano po? At yan ay tingin nila dyan sa sakripisyo ng Panginoon ay unholy thing. So, yan sa huling mga araw. Wala na silang pagrespeto maging dun sa sakripisyo at kamatayan ng Panginoon. Okay? Ayon sa context nito, syempre, paghihigansihan sila ng Panginoon sa verse 30. Yung mga taong walang respeto sa mga banal na bagay, higit sa lahat, yung sakripisyo, yung dugo ng Panginoong Kristo na kanyang ibinubo, pagbubuwis ng kanyang buhay para sa mga mananampalatayang Hudyo at maging sa atin, mga kapatid. Ayan. And then, next verse, 2 Timothy chapter 2, verse 6, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers, those that are good. So, yung salitang without natural affection, ginamit din po yan sa Romans 1:31. Again, way back sa Old Testament times, ay ang mga tao ganyan ang katangian, mga kapatid. Ano po? Pero again, sa last days, mas grabe, mas matindi. At ulitin ko, kasama ang mga believers dyan. Okay. So, without natural affection, kung halimbawa babasahin natin ng Romans 1:26 and 27, para makita natin yung context, ito yung mga taong involved sa idolatry, ano po, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan at sinamba, sa verse 25, yung nilalang kaysa lumalang. For this cause, verse 26, God gave them up unto vile affections. So, i-give up na sila ng Diyos, pinabayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga masasamang pita, for even their women, yung kanilang mga babae, pinalitan yung natural use into that which is against nature. So, ang nilikha ng Diyos ay male and female, at ang female hindi na ginamit sa kanyang natural use, kundi babae sa babae na, no? Ay nagsama, lalaki sa lalaki ay nagsama, and likewise also, ganun din sa amin verse 27, the men, leaving the natural use of the women, hindi na babae ang kanilang gustong makasama o makasiping, burn in their own and their lust one toward another, men with men. Yun ang malungkot, men with men, ano? Yung kanina ay women with women, dito naman ay men with men. Ay ginib up na ito ng Diyos sa kanilang mga vile affections dahil di nila nirerespeto, sinasamba ang tunay na Diyos, kundi yung idol or yung fake God na nagbibigay ng kaluwagan sa kanilang mga pita, mga kapatid. Okay? Men working with men, that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was meet. Meron ng ganyan sa mga panahon pa, way back sa Genesis, no? Yung Sodom and Gomorrah, kaya nga may sodomy, no po? Meron ng mga ganyan. But nowadays, mas marami, but in the last days, mas grabe. Pati mga believers ay mai-involved sa ganyang mga gawain, mga kapatid. Ano po? Nakakalungkot, no? Pero yan ang sinasabi ng Word of God. Without natural affection, truce breakers. Ang truce breaker ay isang tao na hindi na sumusunod o he breaks the truce. Yung truce ay isang agreement para tumigil sa pakikipag-away, no? O pakikipag-argue. Okay? Hindi na niya susundin yon kahit may agreement pa na may peace agreement tayo, ceasefire tayo, hindi susundin yon. Si Antichrist, i-break niya yung ganong truce kasi sino mga kakampi niya, ano po? Meron sa Daniel yan, sa ilang mga bahagi ng Daniel na iba yung kanilang sinasabi sa harap at iba yung kanilang balak sa talikuran, mga kapatid. Ayan. Truce breakers. Ayan. And then ano pa? False accusers. Ayan, mag-aakusa ng mali, no? Gagamit sila ng mga false witnesses or false accusations, mga kapatid, ano po? Upang pasamain ang isang taong matino o mabuti. Ano po? Ginamit po yung salitang falsely accuse any falsely. Ginagawa na po yan ng mga sundalo, mga Roman soldiers noon. Maging si yung kilala po natin si Zacchaeus, isa pang publican.
Ang sabi nga niya, if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. So, ang mga publicans or sa ibang mga pagkakaunawa, tax collectors, nagtatrabaho sila sa Roman government, at hindi na baling mapahirapan yung kanilang countrymen, no? May kasamang korupsyon. Ayan mga kapatid. Kaya nga sabi ni Nicodemus dito, I mean ni Zacchaeus, kung meron siyang ginawa ng false accusation, i-restore sa kanya ng 4 na beses. So, pag-amin na rin yan mga kapatid, no? Pero ang mabuti dito, he changed his mind. He believed the Lord Jesus Christ. Bagamat isa siyang makasalanan, na naging kabahagi siya ng little flock mga kapatid. At kagaya din ng publican na nag-pray sa templo, nakasabay ng Pharisee mga kapatid. Ayan. So, ang false accusation ay isang masamang gawain at nakakalungkot dyan kung mga believers mismo mag-a-accuse sa iyo falsely. Ididiin ka nila at magpapabricate sila ng kasinungalingan para sirain ka o sasabihing mali o kasinungalingan ang iyong sinasabi at tinuturo. Ayan mga kapatid. Sa 1 Peter 3:16, may ganyang binabanggit din si Pedro, si Peter sa mga mananampalatayang Hudyo, pinagsasabihan niya sila na kung halimbawa may mga magsasalita ng masama sa inyo, no, na kayo ay pagsasabihang mga evil doers, no, huwag kayong gaganti. Mamuhay lang kayo in meekness and fear dahil sila naman din ay babalikan ng Panginoon. That they may be ashamed, sabi niya, that falsely accuse you your good conversation in Christ. So, hindi na baling magdanas kayo ng persecution for doing good, for godly behavior. Ayan. Suffer as a Christian dahil time will come sa coming of our Lord Jesus Christ na mapapahiya sila sa kanilang false accusation. Kaya in this life, kung ikaw kaibigan kapatid ay may false accusation, narinig, hindi naman totoo, don't be affected. Kaya wag mo kaya ang emotion mo yung mag-overcome sa'yo o dumaig sa'yo at masira yung pag-uugali mo na godly. Don't be affected by what others people say about you. Just be humble and live according to the truth of God's words. Hindi pa rin dapat nagbabago yung pakikitungo mo. Mabuti at mabait ka pa rin kahit nasa mga nagsasalita ng masama laban sa'yo. Pag-pray mo sila at ang isipin mo is ma-reach out mo sila sa Panginoon through the Word of God. Ngayon, kung they will refuse, then just behave, conduct yourself in godliness. Huwag po tayong paapekto na mapapasama din yung ugali natin. Wala na tayong pagkakaiba pagka ganun. So sa huling mga araw, ganyan po kagrabe ang mga tao at maging mga mananampalataya. Marami pong false accusers in the last days, mga kapatid. Incontinent. So, incontinent is not restraining the passions or appetites. Walang control o pagpipigil sa kanyang passion o sa kanyang appetite. Particularly sexual appetite. Sa nakaraang panahon, marami ng ganyan. Maging sa panahon natin ngayon, nakakalungkot, hindi na po uso yung dignidad, no? Nakakalungkot, no? Hindi naman siguro lahat ng kababaihan, marami pong bansa ngayon na kahit na wala ng kasalan ay okay, magsama na lang at kung hindi na sila magkagustuhan ay maghihiwalay na lang, nagsasama na sa isang bubong, may nangyayari na pong physical union or physical relationship pero hindi na nila nirerespeto yung kabanalan, sanctity of marriage in the sight of God, in the sight of men, in the sight of the world. So, involved ng marami kahit mga kabataan sa premarital sex, mga may asawa naman na involved na sa extramarital relationship. Yun ay nakalulungkot, mga kapatid. At in the last days, mas grabe. Maraming mga believers ang involved na sa ganyan, incontinent. Hindi na nila makokontrol yung kanilang mga sexual appetites, indulging themselves into lust without restraint. Okay? I-violate nila ang word of God. Hindi na mahalaga sa kanila yung kalinisan. Wala nang issue, hindi na nila papansinin yung chastity of marriage, so yung pagiging malinis ng isang tao in the sight of God. Ayan po mga kapatid. May kaugnayan din po sa salitang sensual. Ang word na sensual ay ginamit po sa James chapter 3
At ang salitang sensual ay makamundo yan, sabi ng verse na ito. Yung wisdom na yan ay worldly wisdom, hindi po galing sa taas, kundi yan ay makalupa, sensual, devilish. So, iniugnay sa diablo. Ang mundong ito, napaka-evil, mga kapatid. Ang kasamaan ay ini-exalt. Wala na talagang pagsunod. Namumuhay sa ungodliness, unrighteousness ang mundo. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, member ng body of Christ, you should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kahit na may nakikita ka o karamihan sa mundo ay ganyan ang buhay, huwag tayong makigaya. Be not conformed to this world. Kung may nakikita kang mga believer na gumagawa ng ganyan, kalaswaan, no? Lumalabag sa salita ng Diyos, huwag kang umayon sa kanila. Ipakita mo sa buhay mo na ikaw ay tumitindig sa katotohanan at sa salita ng Diyos. Dahil malinaw sa Word of God na yan ay devilish. Kung sinasabi ng mundo na okay lang yan, okay lang yung pagsasama, o hindi na kayo mas masaya, wala na kayong feeling sa isa't isa, maghanap ka ng iba, that's not what the Word of God says. Ano po? Hindi yung ikakatwiran pa ng marami na nililang tayo ng Diyos na ganito, na may mga ganitong desire. So, i-satisfy natin yung desire dahil dinesign ng Diyos yan. That is not what the Word of God teaches. Nagtuturo ang Word of God ng kalinisan, ng purity, lalo na sa relationship ng male and female, mga kapatid. So, steadfast in what the Word of God is teaching. Huwag tayong makibagay sa gawin ng mundo, kahit na wala pa tayo sa last days, ay huwag tayong makikiayon na sa buhay mo nito, maaaring hindi mo abutan ng last days, but keep yourself pure. Mamuhay ka sa katayuan mo kay Kristo. Ikaw ay banal, ikaw ay santo, ikaw ay matuwid, and you are blessed with all spiritual blessings. A child of God, not a child of the devil and not a child of the world, mga kapatid. Okay, let's continue. Fierce. Yung salitang fierce, ginamit po sa Genesis 49:7, at ito may kaugnayan kay Simeon at kay Levi, na anak po ni Jacob o ni Israel. Ang salitang fierce dito ay kahanay o kasama ng salitang anger at saka ng salitang wrath, galit at poot. So, fierce, mabangis. Uncontrollable yung kanyang galit at yung kanyang anger. Isasatisfy talaga niya yung kanyang galit at poot. No? Wala nang kinikilalang kapakumbabaan, kaamuan. Iyan ang magiging karakter. Grabe, kaya nga perilous times, no? Mga believers, even at that day, in the last days ay fierce. Okay? Despisers, hinahamak yung mga, sabi niya, those that are good. Yan. So Genesis 16, yung salitang despise ginamit, no? Sa case ni Sarah, dahil si Sarah po hindi nagbubuntis, pinaubaya niya yung kanyang si Hagar, ano po? Yung kanyang servant kay Abraham, at nagbuntis itong si Hagar. Ang nangyari, hinamak ngayon ni Hagar itong si Sarah na hindi nagbubuntis. Kaya nagreklamo kinausap ni Sarah si Abraham. Yan yung kwento sa Genesis 16 verse 4 and 5. So, yun ay paghamak, mga kapatid. Sa Luke 10:16, sabi ng Panginoon, He that heareth you, heareth me. Ang nakikinig sa inyo, speaking to His disciples, He that despiseth you, ang sino mang humahamak sa inyo, ay hinahamak ako. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. And he that despiseth me, siya na tumahamak sa akin, despiseth him that sent me. Ang hinahamak niya, yun nagsugo sa akin, ang Diyos Ama. O ganyan ang mga tao, hahamakin ang mga mananampalataya, maging ang Panginoong Kristo, at maging ang Diyos. Ano po? Hahamakin. Maging yung mga mabubuti. Of course, God is good. Ano po? There is none other good but God. Yun nga sabi ng Panginoon, sa nagtanong sa Kanya. At mga believers din, yung mga taong sumusunod sa salita ng Diyos, matapat, namumuhay sa kabanalan, pero i-despise ng mundo, i-despise ng mga tao sa mundo at maging ng mga members ng body of Christ, mabibilang na lang at that time, the last days, ang mabubuti, And then sa 2 Corinthians 1:28, dito sa verse na ito ay sinasabi ni Paul na ang pinili ng Diyos sa mundong ito yung mga
despise, and base things of the world and things which are despised that God chosen. Yea, and the things which are not, to bring to note things that are. So kung ikaw ay hahamakin ng tao ngayon, naranasan mo yan, much more in the last days, i-despise ka, you are in the side of God. No, nasa side ka ng Diyos. Don't be dismayed. Dahil ganyan ang magiging katangian ng mga tao in the last days. Kung aabot pa tayo doon, mga kapatid. Kung naranasan mo na yan ngayon, just keep living in godliness, in meekness, in holiness. Okay? Maliban dyan, traitors. Yung salitang traitor, ginamit po yan kay Judas. Si Judas ay tinawag na traitor. Kaibigan siya ng Panginoon, ano? Nagpapakita ng kabutihan, pero yun pala may balak na masama dahil yun nga, ginamit siya ng Diablo, pinasok siya ni Satan. Tinraidor niya ang Panginoon sa Kristo. Ipinagbili niya sa 30 pieces of silver. So ganun. Kahit kaibigan mo, kapatid mo, pwede kang traidorin. In the last days, ganyan ang gagawin ng ilang mga ungodly, namumuhay in ungodliness na member ng body of Christ, magiging traitor sila sa kanilang kapwa mananampalataya. Heady or willful, it can also describe someone who is a bit too confident or arrogant. Yan yung salitang heady. Isang taong sobra ang confidence at arrogante. Okay? And kagaya ng they are heady with pride. So associated with pride din ang salitang heady. Ayan. Then yung salitang high-minded, ginamit din po yan sa Romans 11:20. Ito yung warning sa mga mananampalatayang mga member ng body of Christ. Ano po? Na sa kasalukuyan tayong ginagamit, tayo po ay nakakapit sa olive tree or graft in sa olive tree. Tayo nakikinabang doon sa biyaya ng Diyos, sa mga blessings ng Diyos, spiritual blessings. Ano po? Tayo instrumento, pero may warning sa atin ng mga members ng body of Christ, be not high-minded. Huwag mong pagmalakihan yung mga natural branches na sa kasalukuyan, which is the nation of Israel, putol ngayon, dahil kaya ng Diyos na ibalik sila, ibabalik talaga sila sa kanilang olive tree. Na sila ang muli gagamitin ng Diyos para biyayaan, para ma-enjoy yung riches of God's grace, yung fullness ng Israel ay darating in the future, at sa coming of our Lord Jesus Christ, muli aangat sila at gagamitin sila ng Panginoon to reach out to Gentiles. So tayo ngayon, na members ng body of Christ, huwag tayo maging, sabi nga ni Paul dyan, is be not high-minded but fear. Stand continually in the faith. Kapag hindi na po nag-stand by faith ang mga members ng body of Christ, yun na yung time na magde-depart from the faith na ang karamihan, darating na yung last days na yan. Yeah, okay? Yun na yung makikitang katangian in the last days ng 2 Timothy 3. No? Ibig sabihin, ikakat off na ang body of Christ, hindi na siya gagamitin ng Diyos, instrumento ng kanyang biyaya. Kagaya ng Israel, kinat off siya doon sa olive tree, no? Doon sa Acts 7, bumagsak na sila doon. Hindi na sila yung agent of God's blessings to the nations ayon sa prophecy, ayon sa covenant ng Diyos. Dahil sila mismo ay nagpakita ng unbelief. Because of their unbelief, they rejected the Lord Jesus Christ. Ganoon din po sa last days ng body of Christ, no? Hindi maganda ang magiging katangian ng maraming member ng body of Christ. They will not mind the truth. Hindi na po nila pahahalagahan yan, ha? Sa panahon ngayon, nakalulungkot, no? Ang daming mga so-called Christians, no? Nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos at naglilingkod sa Panginoon, but they don't mind the truth. Hindi na mahalaga sa kanilang katotohanan. Ang mahalaga ay dumami, maging masaya sa organization, something like that. Hindi ko sinasabing masama ang pagdami, but it is very clear na religion po ang nangyayari. Religious activities, sobra. Lalo ngayong holiday season. Wala nang pagkakaiba ang mga tinatawag na Christians sa mga false Christians. Pare-pareho ng sineselebrate, pare-pareho ng practices, pare-pareho ng rituals, pare-pareho yung ginagawa ng mundo, no? Hindi mo na makikita ang pagkakaiba, no? Magkaiba lang sila ng religion, pero yung kanilang practices pareho dahil hindi na nga sumasang-ayon sa katotohanan. Conforming to this world, the religious world, ang karamihan. Nakalulungkot, mga kapatid po. Ayan. Then another verse is yung salitang pretentious. High-minded is can also mean pretentious. Kapag kunwari idealistic. Meron siyang mataas na principle, nakikibagay lang sa mga sa tingin niya ay ka-level niya. Yung mga riches of this world, winarningan nga ni Pablo,
Be not high-minded, nor trust in uncertain riches. So, hindi siya makikilevel sa tingin niya ay mas mababa sa kanya, high-mindedness. So, lalo na in the last days, ano po, grabe ang i-offer ng Diablo na kasikatan sa mundo, kayamanan sa mundo, at kung hindi ka nakatingin, nakatutok sa mga spiritual blessings mo in Christ, ay mapapabilang ka sa kanila, yung ugali mo maapektuhan. Magiging high-minded ka. May mga ganyang mga mananampalataya na rin ngayon, mga kapatid, nakalulungkot isipin. Then another katangian is lovers of pleasures more than lovers of God. Mas ang kalayawan nila, dahil salitang pleasure dito is in a negative sense. Ang kalayawan nila ay nasa pita ng laman, nasa kagustuhan ng laman. Ano po, ang pleasure, sabi ng verse 21 ng Proverbs, he that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. Yung kalayawan sa mundo ang tinutukoy. If you're doing the pleasure of God, you are living according to God's word, no? God is well pleased with you, then walang masama doon. Pero yung pleasures of this life, kontra sa kalooban ng Diyos, yun yung mali, mga kapatid. Po? Nandiyan na rin po yung lovers of pleasures sa Romans 1:32. So 2 Thessalonians 2:12 ay ganyan din po ang magiging katangian ng mga tao during the time of the Antichrist, that they might all be dumb who believe not the truth but had pleasure. Nasaan ang kanilang kasiyahan? In unrighteousness. Nadaya na sila ng Diablo. Okay? Nasa kalikuan ang kanilang unrighteousness na ini-offer ng mundo, maging ng kaharian ni Antichrist at that time, mga kapatid. Ano po? Then, Hebrews 11:25, may binabanggit din tungkol sa pleasures of sin. So, si Moses, hindi niya in-enjoy yung pleasures of sins na dinudulot ng mundo. Pagdating ng Antichrist, grabe ang pleasures of sin, kalayawan, lust of the flesh, ano? Kaya may warning sa kanila na yung lust of the eye, lust of the flesh, pride of life ay hindi sa ama yan, kundi of the world. The world of the Antichrist at that time, grabe ang kalaswan, grabe ang pagiging makalaman na gustong-gusto ng tao. Pati mga believers mahahawa at that time, mga kapatid. Okay. Lovers of pleasures more than lovers of God. Yan yung nakalulungkot. Okay? So, ang pleasure ay, ito yung gratification of the senses or of the mind. Agreeable sensations or emotions, sensual or sexual gratification. Yan, yun yung salitang lovers of pleasures more than lovers of God. Hindi nila pagsasakripisyo ng katotohanan. Hindi sila willing na magpakamatay sa katotohanan. But they will love pleasures, lust of the flesh. Verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof. Yan yung malungkot. Merong nakikitang anyo ng pagka-makadiyos, ano? Pero they deny the power thereof. So, ganyan ang religion. Outwardly, parang maganda. Outwardly, titignan mo, sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ginagamit ang pangalan ng Diyos, something like that. Ano? Ito isang malaking deception, mga kapatid. Satan today is at work, kasama yan sa mystery of iniquity. At marami ang nadadaya sa mystery of iniquity. Yung mystery of iniquity ay, yan po yung pagtatago ni Satan ng kanyang identity. Ang kanyang ginagamit na pantakip sa kanyang kasamaan ay kabutihan. Religious righteousness, religious outward appearance, kabutihan, form of godliness, panlabas lang. Pero yung kalooban, walang pagtindig sa katotohanan, walang sound doctrine, yung doctrine of godliness. Hindi mahalaga ang word of God. So, ganyan ang karamihan, nakalulungkot kahit na mga believers ay involved ngayon sa form of godliness, but they deny the power of godliness in themselves. Because many believers are ignorant of the doctrine of godliness. Yung sound doctrine na sinasabi ni Paul. Yan ang nakalulungkot. In the last days, sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 4:2 and 3, kay Timothy, preach the word, be instant in season, out of season. Bakit sinasabi ni Paul yun? Sabi niya, mag-endure siya, with all long suffering and doctrine sa pagtuturo. Verse 3, for the time will come. Bakit? For the time will come that they will not endure sound doctrine. Mga believers na pong involved yan, hindi na makapag-i-endure, makapagtitiga ng magaling na aral.
but they will keep to themselves teachers having itching ears at magtuturo ng after their own lusts. Hindi na yung will of God, word of God. Ano po? Ganyan po ang maraming magiging katangian ng mga believers in the last days. Kaya nga po, winawarningan tayo ni Paul tungkol sa bagay na yan. Pero sabi niya kay Timothy, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Sa kabila ng nasa paligid mo na kasamaan, compromisers, worldly kahit na mga believers, walang pagmamahal sa katotohanan, pagmamahal sa salita ng Diyos, don't be affected. Hold your ground. Manatili ka sa katotohanan. Gaya ni Paul. Sabi niya, I have kept the faith. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. So yun po yung ating goal mga kapatid. Hindi po natin i-enjoy yung ini-offer ng religion ng mundong ito, kundi yan po itatalikuran natin, kakalabanan natin, kukontrahin natin sa pamamagitan ng pagtuturo ng tama. Kahit hindi popular yung tinuturo mo at hindi pinaniniwala ng karamihan, it doesn't matter. Basta nakikita sa buhay mo, lumili ka ng godliness, at naipopromote ang Diyos, ang katotohanan ng kanyang salita. Hindi po mahalaga mga kapatid na marami kang naakay. Hindi ko sinasabing mali ang maraming maakay. Ibig ko sabihin, kung marami kang naakay pero hindi nagmamahal sa katotohanan, ang karakter ay apektado na kagaya ng karakter ng mga tao na last days maging mga believers, yun yung malungkot na bagay mga kapatid. So, maging watchful tayo mga kapatid. Magmasid tayo at tuloy natin ang pag-aaral ng Word of God para makita natin itong mga bagay. Dahil kung we do not do our part to study ourselves or to study to show ourselves approved unto God, and then yung ungodliness check, bibiktimahin tayo niyan. Doon sa context ng 2 Timothy 2:15, ang opposite ng godliness is ungodliness. If you don't rightly divide yung ang all scripture or word of truth, it will increase unto more ungodliness. Yan mga kapatid. So, pahalagahan po natin ang katotohanan. So, itong form of godliness mga kapatid, may binabanggit din si Paul dito sa Titus 1:16. They profess that they know God but in works they deny Him. So yan, ganyan yung mga sinasabi ni Paul na may form of godliness. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos pero yung power of godliness in works, no, dahil wala sa kanilang mga gawa, no, in the sight of God, ano po, abominable yung kanilang ginagawa. Hindi nakikita sa kanilang buhay. They deny the power of godliness in their works. Okay. Yeah. Ang righteousness, yung unrighteousness of men ay kinapupuntan ng Diyos yan. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Ayon sa Romans 1:18. Yan yung mga tinutukoy ni Paul na may form of godliness, religiously, in appearance, no, parang magandang tignan, ano. Yun pala, maskara ng kaaway, nadaya sila ng kaaway, angel of light, pero yung kanilang works ay evil in the sight of God, salungat sa katotohanan. So, kung ikaw kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa tiyak sa iyong kaligtasan, hindi pa uli ang lahat, ang Panginoong Kristo ay almost 2,000 years ago ay nagbuwis ng kanyang buhay, nagpadanak ng kanyang dugo para sa iyo. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, pagmamalasakit, pagmamahal sa iyo, ayaw kanyang mapahamak. Gaano man kasama na ang tingin mo sa iyong sarili, lahat naman tayo makasalanan, ano po, gaano man kalaki, hindi po itinatakwil ng Diyos ang sino man. At walang sino mong magmamalaki na ako'y mas mabuti kaysa sa kanya at ako'y mas tatanggapin ng Diyos. Ako'y mas tatanggapin ng Diyos. Mali po yun. Lahat po tayo hindi karapat-dapat. Hanggat hindi lumalapit ang isang tao sa Diyos pamagitan ng Panginoong Kristo at naniniwala, sumasampalataya sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, na magiging batayan ng Diyos pagpapatawad, pagtanggap sa isang tao makasalanan masama na kagaya ko, hindi po maliligtas ang tao niya. Hindi po religion ang tagapagligtas. Kahit na gaano kalaking organization natin, na tayo po ay nalulula sa dami natin at sa rangya ng ating religion, ng ating mga churches, mag-ingat po tayo dahil baka tayo po ay madaya ng kaaway. Sumampalataya ka sa Panginoon Kristo, sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo. Ang ating tagapagligtas ay hindi nanatili sa libingan, bagamat siya ay namatay at nilibing, nabuhay siya sa ikatlong araw. Siya ay buhay na tagapagligtas. Siya ay babalik upang tipunin ng kanyang mga anak, mga naligtas, yung mga sumampalataya sa kanya. Ikaw naman ay anak na ng Diyos. Patuloy ka sa pag-aaral at maging maingat sa iyong sarili at sa aral. Yan ang sabi ni Paul sa 1 Timothy 4:16, upang hindi tayo madaya ng
dyablo, ng mga mapandayang espiritu, o ng mga mapandayang mga tao na ginagamit ng kaaway upang salungatin ang katotohanan. Manindigan tayo at kahit na gaano kahirap ang buhay, mga kapatid, ano po, nakalulungkot, parang papakaunti ng papakaunti ang mga tao o mga lalaki na tumitindig sa katotohanan. Sana wag nating sayangin ang ating buhay, baka bigla tayong mawala sa mundo. Hindi naman to pananakot, pero pwede mangyari yan. Habang tayo nabubuhay, may pagkakataon, ibigay po natin yung time, ibigay po natin yung 100% natin, ika nga, no, na paglilingkod sa Panginoon, sa katotohanan, tindigan natin yan upang hindi masayang ang ating buhay. At magpagamit tayo sa Panginoon batay sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong matigang pakikinig at hanggang sa muli na ating pagtalakay. Maraming salamat. Grace and peace to us all in Christ. Bago po tayo magbukas, manalangin po tayo. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ng muli ay natapos, nagamit upang kami ay makapagahal, makatungay sa inyong salita. Kung ano man po yung mga kakulangan pa namin ay patuloy pa po nawa kaming mag-aral at magsaliksik at magtulungan upang kami po ay magamit mong instrumento upang sawatain, kontrahin, salungatin ang kamalian at kasinungalingan, ang kasamaan sa mundong ito. Dahil kami lamang po ng mga membro ng Body of Christ ang yung pwedeng gamitin instrumento upang ipakita ang liwanag sa mga nasa kadiliman. Ito po natin aming dalag pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po hanggang sa muli. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.